Ngayong episode po, madidiscover po natin, papakita po natin sa inyong lahat na ang ating sapatos na ito at mga sinelas na ginagawa po ni nanay at tatay dito ay nagmula sa isang produkto na galing sa coconut na tinawag natin na Coco fiber. yan. So, sino pong mag-aakala na ang coco fiber na ito ay pwede palang magawa ng sapatos na ganito kaganda, at ako ay magpapagawa na rin, kaya lang busy daw sila dito. Nandito po tayo ngayon, dumayo tayo sa Gumaca, Quezon, at makikilala po natin ang mag-asawa na 30 years at 40 years na silang gumagawa ng sapatos, sinelas, at syempre nabuo ang kanilang pagmamahalan na may 4 na anak na itaguyod nila ng dahil sa paggawa ng sapatos. Ako po si Jocelyn Bibandor from Villabota, Gumaca, Quezon po. 30 years na gumagawa po ng sapatos, tsinelas. Sa umpisa sir, noong 1985 sa Marikina. At doon ako nag-umpisa na ganun pala ang buhay doon. Kailangan mo matuto ng paggawa ng sapatos. So, meron po ako doon naging kaibigan, may anak. Hanggang sa pagtulog yung bata, sige akong nakikialam nung mga ano nila, kung ano yung ginagawa nila doon. Yung mister ko po, si Carlito, may ninang po kami, naging ninang namin. Yun po yung parang line leader. Natuto po ako is MTO talaga, balat. Na talaga pong yun ay mga nagsasampod sa mga bangko. Doon ako natuto kasi leather po yun, di basta, mamahalin po yung mga ganun. Naging passion ko yun, yung paggawa, na parang ang ano ko, pag may bago, kaya ko yun. Hanggang sa natuto na akong mag-pattern. Naging yaya na ako, naging cook na ako. Ako'y nagpa-pattern, naggagawa ng sample, masakit sa ulo. Sabi ko, parang napapagod ako. Umuwi na lang ako. Kasi may makina na po ako kaya sabi ko, malakas na yung loob ko. Tapos 2018 po, biglang may nag-ano sa amin na, yun daw pong makina, hihiramin. Hihiramin na rin kaming dalawa, nung asawa ko. Pag-aaralan po na gawing sheets, yung fiber. Ano daw yung pwedeng gawin na produkto. Di sabi ko, pwede siguro yan, tsinelas, sabi kong ganun. Tapos yun, ako na po yung naging parang pinakang ano nila doon na pwede pala yun. Ako po si Carlito Bibandor at ang asawa ni Jocelyn Bibandor. Itong ang paggawa ng sapatos, kaysa ako magkontraksyon na napakainit, dito sa paggawa ng sapatos, nakaupo ka lang, nasa loob ka pa ng bahay. Lagi pa kami magkatabi sa paggawa. Nang alin po? Ng sapatos. May nagpa-training dyan, natawag nga kami para magawa nga itong coco fiber na ito, nasa tsinelas. Nung makita ko na pwede pala ito, natuwa siyempre ako dahil hindi na gaano kamahal yung ating bibilhing materialis. Dito na lang sa coco fiber dahil nakakatulong pa tayo sa kalikasan. Ito po yung ginigiling, pinadadaan po sa decorticator. Tapos pag naghibla na siya, iipunin po yun, tapos ilalatag siya sa isang plywood. Tapos inisprayan po ng lignin, yung pang-bind nila. Nagiging ganyan na siya, nakadikit na siya na ganyan. Tapos ang ginagawa ko naman po dito, kapag ganito na, tinatahian ko naman po yan para maging ganito. Tapos doon na po ako nagpa-pattern kung yung may nagawa na akong pattern, doon ko siya kukunan kung ano yung design nung ano ko gagawin ko. Kapag ka po bago pa lang, kasi ipapattern ko pa yun, matagal po talaga. Tsaka
hindi mo agad-agad alam kung paano mo pa susunurin yung bunot, yung fiber, kasi matigas po talaga ito. Kailangan mo lagyan sa ilalim para hindi maramdaman ng paa na magaspang. Opo. Kailangan sa labas lang. Ang materyales po kasi ng bunot, pwedeng una, kung talagang gusto po na tsinelas, katulad po nito, gumamit po ako ng pandan dito. Ang magiging swelas po niya is bunot. Sa halip na rubber, kasi di po ba ang rubber ngayon parang hindi na rin mas maganda yung, tsaka sustainable po yung bunot. Andito lang, tabi-tabi. Matibay din po yan, napakatibay. Kasi maanuhan mo nga po pa sa dagat, may makikita ka po na yung mga bunot, napaspas na ng alo, napaspas na. Nawawala yung pit, pero yung fiber niya nandun pa rin. Sa malayo po na ibang producer ay 150 per 2x4 feet. Pero dito po sa nakuna namin kahapon is 70 pesos na. Siguro po may higit 2,000. Opo. Kasi po leather po yung ginamit. Opo. Lahat po ang mix po nito is leather lang. Sa Everything Green po kasi, yung isa kong partner, client ko na po. Since 2018 po yun kaso may isang, may middleman pa kami dalawa. Tapos tumigil po yun. Nung siya ay kumukuha po sa akin, mayroon pang isang tao. Tapos bigla pong nawala yun. Natandaan ko po yung pangalan ng ginamit na label. So hinanap ko po yun, yung label na yun. Nakita ko po yung pangalan niya, yun nga, si Ma'am Camille. Tapos po nung bigla naman nag-pandemic, nung 2021, 2022, nung isang taon nga po, yun, andun na siya, dire-diretso na. Tapos, awa ng Diyos ngayon, iba na yung takbo, Manila Fame. Sa Manila Fame na po ang punta ng produkto namin. Ang pagkakaalam ko po kay Manila Fame kasi, yan yung tumutulong sa mga nag-handicrafts para makilala po ng mga foreign investors, mga malalaking kumpanya. Kaya po yung Manila Fame ay isa po sa pinakamagandang exhibit pagdadalhan ng mga produkto. Kaya po very thankful at makakasama yung produkto ko doon. Excited po. Kasi ang isip ko po talaga, kung nga ako gusto ko lagi may ginagawa ako na bago. Bago po yun. Nung ko lang nalaman nung 2018 na pwede pala yung ganun. Talagang ako yung eagerness ko na makagawa. Talagang kinarir ko na. Yung coco fiber po kasi talagang may nagpa-process niyan na maging coco fiber. Tapos yung kapag ka po mga ganito na, ang pinakaano po kasi na matutunan nila kapag ka sila'y natuto talaga, hindi sila namamahinga. Kagaya ko po parang ang pinakampahinga ko matulog, lalo. Kasi doon po sa mass production, medyo maluwag yun. Pero pagdating po sa prototyping talagang paano ko gagawin to. Pero pagka nag-umpisa na po talagang parang gumagana, talagang love na love kong gumawa nung ito ang gagamitin. Patapon po kasi yung bunot, di po ba? Patapon siya, pero sa ngayon, katulad halimbawa kung gumawa na isang ganito, isipin mo, hindi natin alam, ganun pala, pwede pagkakitaan. Pwedeng floor mat, pot holders, pwede po yun. Pwede nga pong scrub, pwede rin po kasi yan sa bags. Pero talagang sapatos po talaga ang gusto ko Nung makita ko ang coco fiber,
basura lang ito. Makakatulong pa sa inaanod lang yan dyan sa dagat. Nakakapagpadumi lang ng dagat yan galing sa bundok. Eh kung marirecycle nga na yung bunot na yan at magagawa natin tsinelas, kukunti na ang basura sa dagat. At yan, si Agri sa Agri. Salamat po sa pagpunta nyo dito sa akin. Mag-feature nyo sa akin. Sana mag-message sa mga vlogger. Kaya lang nahiya ako. Nahiya ako kasi hindi ako makangiti. Kung mayroong halimbawang gustong magpagawa ng tsinelas, i-message nyo lang ako kay Agri sa Agri. Para po sa mga OFW na nanonood kay Agri sa Agri, kung gusto nyo pong magnegosyo, sige, kunin nyo po ako, partner tayo. Ang gusto ko lang batiin yung ninong ko na nagturo sa akin at happy birthday sa kanya. Hanggang ngayon, ninong, ang itinuro mo sa akin, pinapakinabangan ko pa at naging hanap buhay ko pa. Salamat po. Agree ba kayo sa Agri? Agri sa Agri. Approve. Approve.